sa lahat ng ano ha. Day, murag na Pinakita niyong suporta. Alam niyo naman, nasa Pilipinas kami, yung tatay ko, nandito ngayon, di ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon. Kasi, kung makita nyo, yung illegal arrest ni PRRD, wala eh, hindi natin gawa talaga ng sindikato. So hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi. Duterte! 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 Kasi, naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, yung suporta talaga kang PRRD, at maraming salamat din sa kapatid ko, nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito mga Scandinavian welfare states, pati yan Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko na potang ina ko nakabalik pa ba yan dyan sa potang ina. Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga korap ng mga potang inang politiko ng yawa. Ilang demonstrations na nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know, wala man talaga sana ko problema. Pero, ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang sana ba? Just to, you know, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion or ang million? Yan, isa yan. But sa totoo lang, you know, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, yung mga, lalo na mayor, barangay captains, yung executive position, alam mo, kung you are really serious on implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Kung sinasabi sana ni Antod karon, imong tag-20 nga bugas, wagya po na niabot. O, John! Batay may mo, basta buang kalingkod, gina. O, John! Pero, as I said earlier, tanaw na ko, you know, like everybody's really putting it out there ba, kana yung nararamdaman nyo, and how you really feel, kung anong gusto nyong direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. So yun na mahalaga. Maybe someday,
hindi na lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malala talaga itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? The 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos lang sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And at 2028, matatapos din ang termino ni Marcos eh. So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Sana nga talaga. Sinabi ko na. Magkakaon siguro panos nga sa pansit. Oo na. Pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know the consequences of these actions are heavy, sa totoo lang. But we have a government nga who doesn't seem to know what the Constitution is. So, anyway, human naman taong storya. Gusto ko kuhan. Ipaniyon to na karon. Sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Oh, naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang OFWs. Mabuhay ang Pilipinas. Buang moy. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalo-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Maraming salamat po, Vice Mayor Sebastian Baste Duterte. Okay pa ba kayo? 22 minutes. Ladies, Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana ang nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang
Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP chief? So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, humirap na ng humirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na maitaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Senator Trillanes, for example, he went after President Duterte from 2015 to 2016 to 2017. And up to today, he's still running after President Duterte. We still see Trillanes now free and talking about President Duterte. There's nothing, no harm has befallen him. So that is not attitude of President Duterte. He doesn't go after what is your message to the leaders of our country and to the Filipino people? What is your message to the leaders of our country and to the Filipino world? participation in the overseas absentee voting, and would like their support in Duterte and Senator candidates. And of course, we thank them for their support of their families back home in the Philippines. And the government, the administration, correct. The administration, we pray that we focus on the real issues of the country. And that is unemployment, poverty, hunger, among other things.